or kaya po ay may mga, sayang po natin, mga hindi nasunod po ng mga procedures, ating alamin po yan. Pero bagong lahat, ating munang pabatiin si Attorney Michael Henry Yusinco. Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayon. Kamusta po kayo, Attorney? Magandang umaga sa iyo, Bomba Frami, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes po. Attorney, sa inyo po point of view, sa inyo po pagsubaybay po sa nasay po pagdinig, hearing dyan mismo sa may House Committee on Justice, ano po ba ang una po yung napansin na ito po ba ay nasunod po ang proseso at ang tinakdang mandato po ng House Committee on Justice sa nasabi po pag-handle po ng isa po impeachment complaint laban po sa Vice Presidente po, Attorney? Alam mo, Frami, ganda ng tanong mo, no? Ang talagang tumatak sa akin ay kitang-kita ko na hirap talaga yung mga mambabatas natin din sa committee na balansehin, no? Balansehin yung judicial aspect at saka yung political aspect nung proseso. No? Nakita natin na marami sa kanila talagang hindi nila kayang pigilan yung pamumulitika. No? Pero meron din sa kanila katulad ni Chairman Luistro at ni Congressman Jokno na talagang pinipilit nilang ipakita na impartial, no? Impartial yung proseso. So talagang nakita natin yung tension, no? Meron talagang tension at hirap talagang balansehin. Yung pagiging dapat nilang impartial and also yung pagiging political nila. Ang mahirap dito, ang mahirap sa nangyari, Frami, ay dahil dun sa tension, dun sa kahirapan na balansehin. Parang naging conservative sila masyado, no? Yung naging self-limiting sa kanilang pag-perform ng kanilang duty. At nakita natin to dun sa yung talagang ang mga tanong ay clarificatory questions lang. Yes, no? yes. Hindi dapat ganun eh. Kasi ang trabaho, ang tungkulin ng committee ay to find probable cause, to impeach. Right? Ang desisyon nila, Frami, at the end is impeach ba natin o hindi natin impeach? So, that means kailangan nilang mag-probe doon sa ebidensya na kinakaharap nila. Dapat nilang suriin ng mabuti. Dapat nila talagang tulungan ng sarili nila, alamin kung ano nga ba talaga ang totoo, ano ba talaga ang hinaharap nilang ebidensya, no? So I think yun ang pagkukulang kahapon, no, na they were very limited they limited themselves, no, by asking only clarificatory questions and not probing questions, which they should do kasi yun ang tungkulin nila, yun ang duty nila, 'di ba, Frami? They will have to recommend kung impeachment ba o hindi. So dapat dumaan sila sa mas masusing pagsusuri ng mga ebidensya na hinaharap nila. And sa tingin po niyo, Attorney, nakuha po ba nila yan? Kasi binabanggit po nila, this is a clarificatory question lamang ang kailang ginagawa, and it's up to the Senate bilang Senate judges to cross-examine ito po nga mga binabanggit po ng nasabing witness. Kasi, I mean to say, resource person, parang yung pa rin po ang binabanggit sa resource person, yung po nga mga pahayag po na yan. So, ano po ba? Para nakikita po natin kasi, is this for a show? Or kaya po ay bakit, sabi na lang po natin na magbigay po sila ng mga numbers na maitaas na ito bilang mga articles of impeachment po, Attorney? Alam mo, maganda yung tanong mo ulit. Kaya lang, isa actually yun sa mga hindi ko maintindihan, Rami. Kasi lagi nilang sinasabi,
particularly si chairman, na para silang piskal, preliminary investigation lang yung ginagawa nila. I don't understand that actually kasi kung titignan mo yung rules nila, kung ano yung nakasaad mismo sa rules ng House, ang trabaho nila is to find probable cause to impeach. In other words, yung report nila na ilalatag nila sa plenaryo is i-impeach ba natin o hindi? So, mabigat yung desisyon na gagawin nila. Right? So, hindi ko maintindihan bakit ang attitude ay, ipasa na lang natin sa Senado. Sila na bahala mag-determine ng katotohanan o hindi. Hindi ko maintindihan yung Frammy, kasi ang trabaho nila, ayon mismo dun sa rules nila, is to recommend whether to impeach or not to impeach. Mabigat yun. So ang expectation ko at ang expectation ng rules ay gagawin nila lahat ng kaya nilang gawin to find out totoo ba tong mga charges na to, para ma-impeach nga ba ang tao na to. I mean, so bakit hindi mo susuriin ng mabuti yung ebidensya kung ang trabaho mo ay magdesisyon kung impeachment ba o hindi? I mean, that's what I don't understand, kung bakit parang mababa ang tingin nila sa sarili nila. Ang mga rules po regarding po dito sa impeachment? Kasi para nagiging, sabi niyo po na may napanood po tayo na parang magiging precedent na naman po ito sa mga susunod po na mga impeachable officials sa mga nangyayari po, attorney, na talagang kinakailangan po na mag-step in ang nasabi po ng House Committee on Justice, mga members po nito in that matter po, attorney. Well, alam mo, masasabi ko lang dyan, Frammy, is sa napanood natin kahapon and also considering yung mga ibang pangyayari, kailangan talaga sigurong repasuhin ng mabuti yung rules mismo. Mm-hmm. Kailangan bumalik tayo, or particularly yung mga mambabatas natin, bumalik sila. Mm-hmm. Alamin nila ulit ano ba talaga yung ano ba talaga yung impeachment, no? Kasi the way I see it, palagi ko marami sa kanila hindi nauunawaan kung ano ba talaga yung impeachment process Kasi ang pilit nila sabihin na para silang piskal Ang pilit yung sinasabi na preliminary investigation lang yung ginagawa nila, which is not correct. Not entirely correct. No? So, as to whether pag pinag-uusapan mo kung president ba to or ganito na ba talaga mangyayari, ako ang sagot ko sa iyo dyan is after this, kailangan sigurong repasuhin ulit ng Kongreso kung ano nga ba talaga ang papel nila sa impeachment. Alamin nila ulit, they should revisit, number one, the impeachment process itself, and also ano ba role nila dun sa impeachment process. Yes. And attorney, and one point pa po, lalong-lalo na po at sa 24 pages po na supplemental affidavit po dito nga po si Madriaga na of course na sa tingin po ninyo lalong-lalo na at tinatawag po na liar at kinasuhan po ng perjury nitong kampo ni VP Sara siya. And which is may mga ilang ebidensya po dito na mag-collaborate sa mga pangyayari po na yan. And ang tanong ko po, with this kind ng senaryo, medyo alanganin po ba ang kampo ng Vice Presidente with this kind of mga pasabog or nilabas po itong si Madriaga dyan mismo sa kanya naman po sa mismong hearing and whether po, lalo na po, at siya po ay nagdeklara po ng kanya pong kandidato sa pagka-presidente for 2028 po, attorney.
Potentially, Frami, yung mga detaling nabunyag ni Madriaga can negatively impact yung election chances ni Vice President Sara sa 2028. Potentially, no? Depende yan kung paano gagamitin yan ng mga kalaban niya at paano magre-react yung media dun sa mga impormasyon na nabunyag, no? But I mean, on the surface, kasi medyo negative yung mga impormasyon na nabunyag, that can impact. Mm-mm. Pero as far as the impeachment is concerned, yung testimonya ni Madriaga by itself, sa tingin ko kulang. Mm-mm. No? Kailangan meron pang mga corroborative evidence na maitatagpi or masusuportahan yung kanyang testimonya. For example, kung makakuha sila ng testimonya mula doon kay Nolasco, kay La Chica, and even dun sa disbursement officer na babae, they can corroborate yung narinig ni Madriaga. At yun, magpapalakas doon sa weight, nung evidentiary weight nung mga testimonya nila. But by itself, yung si Madriaga lang, sa tingin ko kulang yon na batayan para sabihin na impeached na nga si Vice President Duterte. Kailangan pa ng corroboration from other sources. Yes. Attorney, you mentioned a while ago po regarding nga po dito sa mga mababatas po natin na medyo kinukulang po sa nasabi pong mga pagtatanong nila. And sa kanila pong mga pagtatanong ay medyo alam mo na kung sino ang mga pro at mga anti, kung saan po sila side up, panig po dito. Now, which is, how's that po na, na parang it's their interest and not the interest po kung paano po makukuha po yung mga ebidensya or mga totoo nga mga kaalaman or doon mismo sa pananagutan na kung may katotohanan o wala, doon mismo sa mga aligasyon. So, parang ang taong bayan po kasi, medyo hati na rin po kung saan po ba, kanino tayo maniniwala with this kind of, nakikita po natin na with the chairman mismo pa, ay may mga hawak po ang beat na mga paulo bigla na parang isang di ba isang pahayag po na medyo may pagkadrama na ewan na attorney your take with that. Yeah, tama ka, Fami. I nakuha kita, no? I totally get your frustration, no, na hindi kasi naging seryoso yung dating, di ba? Parang pilit hinahaluan ng mga patawan, theatrics, no? And that's what I mean earlier na hirap na hirap sila balansehin yung pagiging judicial and political nung proseso. Yes. Kasi kung korte yan, hindi talaga ganyan na magiging proceedings kung korte yan, kung judge ang nasa harap niyan, no? But that's the nature of the proceedings, Fanny. Nagkataon lang yung mga mambabatas natin ay talagang kulang na kulang sa kanilang pagkakaunawa kung ano nga ba talaga yung katungkulan nila. At least, masasabi ko, meron ilan sa kanila na nauunawaan. No? Si Congressman Jokno, like I said, nakikita mo talaga na pinipilit niyang maging impartial yung proseso. So, I think nakita natin na meron namang effort. But ang malaki talaga ang pagkukulang dahil nawawala kasi yung impartiality, which is very important for us to find the truth. No? Lalong-lalo na from the perspective of the public. Gaya na sinabi mo, tayo, nanonood tayo, naghahanap din tayo ng katotohanan. Right? At ang hinahanap natin ito sa impartial source. So kung nakikita natin yung mga mambabatas natin ay talagang
nilalabas nila yung mga political leanings nila, therefore they are not impartial, then kaduda-duda sila na source. No? So, ang kawawa, mga tayong mga mamamayan, because hindi natin nahanap yung katotohanan sa kanila. And now, ang challenge niyan is sa inyo. Sa inyo sa media, because kung kayo naman na magpapakita ng political leanings ninyo, then problema na talaga yon. So, kung hindi natin maaasahan yung mga mambabatas to find the truth, then media, ang aasahan natin, matulungan tayo na hanapin talaga yung katotohanan. And attorney, ngayon ay kahapon, ipapasabi na rin po itong si Trillanes regarding nga po dito kay VP Sara, na which is alam po natin na Trillanes is anti-Duterte mula pa noon, simula hanggang ngayon. Pero paano po yan? Dahil alam naman po ating kanya sabihin na with the Duterte Ngayon na nga, alam mo, isa pa yon, Prami, no? Pati ako, hindi yata magandang testigo ang isang tao na alam mo na may bias or may prejudice, no? Yes. So I don't know kung bakit siya tinawag na testigo, no? Again, ito na naman yung sinasabi ko na hindi talaga nila mapigilan lumabas yung political leanings nila, no? But ayun, ando na tayo eh. We'll just have to tayo. When I talk about tayo, I'm talking about us sa civil society. We just have to be more prudent dito, no, na wag lang tayo basta-basta maniniwala kung ano man ang sabihin ng testigo o ng resource persons. We have to make our own examination, at dyan makakatulong yung media, no, na maging impartial sa kanilang assessment din ng mga impormasyon na nilalabas ng mga resource persons dito sa proseso na to. Yes. And attorney, bigla ko naalala po natin na with the former President Jojo Binay sa Senado na nagkaroon po ng mga hearing po dyan at kinaloonan ay wala rin po nga nangyari, pero just to show lamang yung kanya pong mismong survey mula sa mataas ay biglang downfall po ito. So, do you think po na that's the target? Ang hirap hindi isipin, Frami, if you ask me. No? Kasi nagtataka ako na pinayagan ng Committee on Justice na basahin ni Madriaga yung affidavit niya. Yes. No? Kasi ang daming impormasyon doon na hindi naman relevant doon sa impeachment complaint. No? But politically damaging kay Vice President Duterte. Kaya siguro malaking sisi nung kampo niya, nung mga abogado niya, na wala sila doon, no? Kasi kung nandun sila, they could have objected doon sa pagpayag na basahin ni Madriaga yung yung affidavit niya. Sa korte hindi mangyayari 'yun eh. Yes. Hindi mangyayari 'yun na babasahin yung affidavit niya, no? Kasi prejudicial 'yun. So hindi ko ma-dismiss yung sinasabi mo na baka ginagamit tong proseso na to na siraan si Vice President Duterte. Because of that, no, na pinayagan nilang basahin ni Madriaga. Ang tagal, no? Ilang pages yun, siguro. Nagka-drama-drama pa, umiyak-iyak pa siya kunwari, di ba? Yes. So, na very very out of the very irregular, I would say, no, yung nangyari na yon. At nagtataka rin ako bakit pinayagan siya na basahin yung affidavit niya. Kasi sir, di ba kapag nabasa niya, nalaman na po ng kanya pong ng kabilang kampo yung pong mga nilalaman nito, mabilis mapag-aralan, mabilis po na i-counter na lamang po yan. At pa rin po siguro, sabi nga po natin, sabi nga po ninyo, hindi lang po ito
panagutan. Baka ito'y politika na rin po, Attorney. Attorney, so what's next with this kind of scenario po natin? Na sa tingin po ba niyo, tatagal po ba ito? Or hayaan na po hatatagal para po masal po nga pag-uusapan or kaya ay ipasa na lamang po dyan po sa Senado? Kasi yan din po ang nais po nitong kampo po ni VP Sara Duterte, nitong si Salvador Panelo, na ipunta na lang sa sa Senado para magkaalaman kung ma-impeach ba siya o hindi. Hindi pwedeng tumagal to kasi meron timetable ito may schedule to, Rami, no? So yung Committee on Justice, they have 60 days na umaandar na. So malapit na maubos yun, ano, na to make a recommendation whether to impeach or not to impeach. Yun yung trabaho nila. And after that, I think yung plenaryo, kasi ilalatag sa plenaryo yung recommendation nila. If I'm not mistaken, yung plenaryo will have 10 days to decide kung a-adapt ba nila yung recommendation o babalik ta rin nila o papalitan nila. So, hindi dapat ito tumodgal. I think that's what I'm trying to say, you know, na because of the time schedule set by the rules and also by the Constitution. So, may hangganan ito. So, malalaman natin kung or dapat sumunod yung mga mambabatas natin doon sa schedule. Otherwise, maano na naman to, matitignan na naman na nagkakaroon ng lutong Macau no, sa proseso. And for sake of discussion po, Attorney, if ever po na magkaroon po ng articles of impeachment dyan mismo sa Senado, what do you think po na mangyari po sa Senado with the numbers of VP Sara Duterte at medyo, sabi nga nila, ay kinukulang po ang number to impeach the Vice President? Unang-una, mukhang magkakaroon ng trial agad, no? Kasi si Senate President Soto sabi, gagawin niya talaga yung forthwith. Pero with regards to yung numbers, mukhang ang masasabi ko lang sa iyo, Franny, mukhang yung dati nating pinag-usapan nung una, baka iba na yun. Baka hindi. Dati kasi, di ba, pinag-usapan natin na mukhang the Vice President has the numbers para ma-acquit siya. I think hindi na natin pwede masabi ngayon yun. We have to re-evaluate yung mga positions ng mga bawat senador. So, right now, hindi ko pa alam kung ano yung numbers na yon. Unlike dati, alam natin, meron tayong kaalaman kung ano yung magiging posisyon ng bawat senador. Right now, hindi ako sigurado. Yan ang masasabi ko. Hindi ako sigurado kung may numbers ba siya. Hindi natin alam kung makukuha ba niya ulit yung sapat na numero na ma-acquit siya. Attorney, siguro, panguli na naman po, ang iyo pong mensahe po sa mga kababayan, lalo na po at tayo po ay gusto po natin ng pananagutan sa mga naging aksyon or mga naging mga nakita ng COA mismo dito sa Office of the Vice President. At of course, gusto po natin ng ganun po ang mangyari, not the drama, not the theatrics na binanggit po ninyo, na not the politics kundi pananagutan dahil napakahalaga po nito para po sa ating pong bansa, Attorney. Your advice sa ating pong kababayan with this kind of mga nangyayari po sa ating pong bansa po ngayon, sir? Well, maganda yung yung the fact na meron tayong mga nalalaman na impormasyon dito sa proseso na to. And we should take note of that. Now, pag sinasabi nating accountability, ang gusto natin merong makulong Ang gusto natin merong magbayad. No? So, ang dapat nating binabantayan ay yung ombudsman talaga. So, meron tayong nakukuha dito sa impeachment process, na maganda yon. But ang kailangan natin talagang masusing bantayan is yung ombudsman. Kasi sila talaga yung magdudulot ng pagkulong ng mga may kasalanan at sila rin yung dulot ng restitution, no? Which is
isauli sa kaban ng bayan yung mga perang ninakaw. So kung meron tayong dapat bantayan ng mas masigasig, I would say is yung ombudsman. Alright, and with that po, Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinahagi po sa ating pong mga listeners, sa ating pong mga kababayan, higil nga po dito sa napakahalaga po nga usapin po natin na dyan mismo sa Kamara. Attorney, magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din.